Magandang gabi sa ating lahat. I hope you're doing good. At patuloy na kayo'y pagpalain ng Panginoon. December 9, 16 days, tama ba? Before Christmas. At I hope meron na po kayong mga pangregalo. At meron na rin kayong matatanggap na regalo. So nagpapatuloy po ang ating Christmas season hanggang, sabi nila, hanggang first week of January. At I hope ma-enjoy nyo po yung inyong bakasyon. Kaya ako po si Kuya Ronald at sa gabing ito, pag-uusapan natin yung nagbabagang mga issue ng ating panahon pagdating sa pakikipagrelasyon at yun po ay may kinalaman sa hiwalayan, closure, healing, bardagulan sa social media at kung ano-ano pa. I hope ma-enjoy nyo po ito at ang Real Talks po ay tumatalakay sa mga topics na magbibigay ng pagsusuri, pag-aanalisa sa mga bagay-bagay ayon sa lente ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay baguhan dito, ginagawa ko po ito siguro every 2 months. At mas madalas po ako magpayong kuya minsan. Pero lately, kindly pray with me na ako po ay matapos na sa last phase ng aking pagsusulat. Next year po, well, sinasabi ko na po sa inyo, may lalabas po akong bagong libro on mental health. At I hope makatulong po sa marami. Okay? So announcement lang po muna tayo ha, bago tayo magsimula. Okay, sa lahat ng tatanong sa akin about mga bundle books or sale ng aking libro, meron na pong available by next week. So kung kayo po ay nagnanais na makabili ng aking mga libro, signed copies, ito na po yung pagkakataon para po kayo ay umorder. Kindly PM this page, 1,000 po iyan at may libreng libro at baka meron pang ibang libre, you never know. So 1,000 po siya, by next week po available na po yan kasi nagkaubusan po tayo sa huli kong post at dadating po yung iba kong mga libro na in order from OMF. Okay, kasi ako na po mag-iipon yan kasi hirap pong pagsabay-sabayin minsan bilhin sa Lazada o Shopee. Ito na po yung pagkakataon. Pwede nyo pang regalo sa sarili nyo, sa iba. At I hope makatulong po sa magbabasa. So 1,000 pesos po iyan. At ang shipping fee po ay sasaluhin ng buyer. I usually have the Go Express as my delivery partner. Oh, delivery partner. At pag Metro Manila po, 80 pesos lang po yung delivery. Wala po ako Shopee account. So diretso po na ako nagsiship through Go Express. At ito pa, yung ating mga events next year, I hope makadalo po kayo dito, is Rise Up and Stand Firm. Ito na po yung Labstra Convergence 2024. I-confirm ko po kung matutuloy tayo sa Pampanga by August. So, I would announce through this page and through the Labstrack Movement Facebook page. Kayo po iniimbitahan namin sa February 3. Yan po, gagawin po yan sa CMGO Fellowship. Sa Rublo Marketplace. Sa lahat po ng malapit dito, sa Pasig, Marikina, Rizal, Antipolo, I hope makapunta po kayo. Paubusan na po ang ticket at mga less than 100 na lang po. Ubus na po yung ticket for promo kasi kung kayo nakabayad, sabi dito kalabayan, wala dyan sa poster na October 30 yata, nakasama kayo sa merong free t-shirt. Pero kung gusto nyo po magkaroon ng t-shirt, eto na, meron din po tayong gagawin sa February 24 sa Bulacan. Gagawin po yan sa Royal Ambassadors International Ministries sa MacArthur Highway po sa Malolos City, Bulacan. Hanggang December 30 po yung pagbabayad ng ticket na merong shirt. No? At habulin nyo po yan at limited lang po yung makakadalo up to 500 registrants. Sa marketplace po sa Rublo, Cainta, hanggang 250 lang po. Kung titignan nyo mga topics, ito po yung may kinalaman sa mga current issues ng ating panahon, especially sa mga Gen Z. Diyan po sa Bulacan, we would discuss mental health. Ako po, pareho lang po ang topic ko, Cainta at Bulacan. I would discuss the current ideological, religious, psychological issues ng panahon natin. At tandaan niyo po, ang ating pong laban sa mundo na ito ay hindi madali. Kaya ano pong sekreto para mapagtagumpayan lahat ng tukso, lahat ng pagsubok, yun pong akin di-discuss. Kaya ang topic ko po dyan, this is war. No? Maaring kayo po ay peace-loving, pero hindi pa natin sasabi makipag-away wala kung kani-kanino. Makikipag-away tayo sa gawa ng kaaway. Okay?
At ating po mga speaker, de kalibre po iyan. Si Pastor Peter ay isa pong misyonero. Papua New Guinea, ano po siya, no? Ang kanyang nationality, pero I think meron po siyang parang ministry visa dito sa Pilipinas. Siya po ang pastor ng CMGO. And if you know si Pastor Reverend Jordan Escusa, isa sa mga broadcaster natin dito sa Pilipinas, at i-discuss niya yung how to go against the flow. Okay? And then, si Pastor Stephen and Jenny Prado ang magdi-discuss about love life. Sa Kainta po yan. Ang topic ni Pastor Stephen and Jenny ang magdi-discuss naman sa Bulacan, si Pastor Reggie. Okay? Si Reverend Elijah Lorenzo, District Supervisor po siya ng United Methodist Church sa Central Luzon. Siya po magdi-discuss about discipleship. And then si Dr. Joyce P.F. Go, isa po sa mga malapit kong kaibigan, OMF writer, author, speaker, ang magdi-discuss about mental health. So habulin niyo po yung promo dyan. December 30, ang tapos po ng promo, pagbabayad ng ticket na merong t-shirt. Okay? At ito pa, alam niyo, busy ang ating February. Meron pa akong di na-announce dito kasi February 3 po meron, no? February 10, I had my seminar sa Caloocan. I would post kapag nilabas na po ng church yung poster, no? February 10, I will have my Livestock seminar sa Caloocan. February 17, tama ba? Ito naman ang aking haharapin. Kasama ang aking mga fellow counselors sa Shalom Counseling Services, we will have our first online Church Leaders Counseling Conference. Ito po'y 400 pesos, buong araw na po ito. 4 webinars in a day. Kung kayo po'y makakabayad hanggang December 30, yan po'y 300 pesos lang. Okay? Honestly, we're still raising funds for the group kasi ito po'y bagong tatag na grupo ng mga counselors para magkaroon ng access sa counseling ng maraming tao. If you need counseling services, kindly PM yung aming Facebook page, Shalom Counseling Services. Yan, tingnan niyo po yung logo. Ayun po yung logo ng page, no? Ano po hindi discuss diyan? I will discuss invisible wounds, trauma. Si Pastor Darwin, yung keeping the bond of peace, conflict resolution. Si Pastor Richard Merto would discuss depression. At si Pastor Jay about mental health and self-care ng mga church leaders. So marami po kayong matututunan dyan. Sa halagang 300 pesos, kung kayo makakabayad hanggang December 30, January 1 onwards po, 400 pesos na po yun. Wala pong limit ito. No? At maganda makasama rin ang inyong mga kasama sa church, mga leaders. Okay? So bati-bati muna tayo para malaman natin sino ba yung mga una nating mga classmates. Yan, si Enzo, si Ate Jillian, magandang gabi sa iyo. Pa nasa Pampanga kayo? Ano ginagawa niyo dyan? Wow. We have a friend from Mindanao. Paano to? Ninirak, Castulo, Ozoa. Okay? Vince. Okay, mamaya natin sagutin yung mga tanong ha. Kung may mga tanong man tayo. Okay? Okay, mamaya natin sagutin yan. Yung ilan sa mga tanong usually na nasasagap ko sa akin live, kung may panahon po kayo, suyurin nyo po yung lahat ng aking video sa page na ito. Ang totoo niyan, I already discussed this topic partially, no? Way back 2020, 21. Paki-ano po doon. Meron po akong series of topics na ginawa about hiwalayan. At ito po'y additional sa aking contribution sa diskurso. Ano ba nangyayari? At anong mga dapat malaman natin kapag may ganitong mga kaso. Okay? Kuya Romy, magandang gabi sa'yo. Wow, may Christmas party. Okay, Ate Joanne, magandang gabi. At happy birthday kay Ate El. Sensya na, di ako nakapunta kahapon. Ha? Okay, I hope na enjoy niya yung kanyang birthday. Okay, so let's start. Palagay ko, wala nang paligoy-ligoy pa, no? Gawa natin ng magandang diskusyon ito. After the love has gone. Okay, bago yan, well, singit ko lang sandali, no? Aside from yung sa baba kasi, that's my personal GCash. Ito, ang aming ministry GCash. If you could be of help sa amin kasi we're doing fundraising din sa aming Christmas party and also gift giving, you can forward any amount. We would appreciate. Paki-email po sa gen316@gmail.com yung copy ng deposit slip. Okay? Para po kayo ma-recognize at ma-follow up din po namin kayo at ma-update namin kayo sa inyong mga
mga ginagawa namin. At kayo rin, kung gusto nyo magbigay sa amin ng prayer items, PM nyo lang po kami. Okay? Magandang gabi, Ate Ging. Okay? At bago ko makakalimutan, nanonood ngayon, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sino yon? Nag-iisang ikaw, Ate Gigi. Comment ka naman, parang halaman nila na nandiyan ka. Okay? Kasi sabi daw, shoutout ko daw siya. Okay? Honestly, ngayon nakasuot ako ng aking maroon shirt kasi siguro bahagi na rin ng pagluluksa. Well, di naman nagluluksa. Pero talagang para sa Lasal ngayon yung kampeonato. Pero still, bawi tayo. Okay? UP fight pa rin. Next year, babawit ang team na ito. Okay. Simulan natin ang ating diskusyon. Magkakaroon ako ng tanong at pipili ako ng magandang sagot. At kung sino mapipili ko na magandang sagot, paki-recognize ng iba. Okay? Pamamagitan ng pag-like o pag-comment. Kasi isa sa magiging indicator na mapipili ko kayo, maraming nag-like. Pero ako pa rin ang masusunod sa bagay yan. Kasi magbibigay tayo sa live na ito ng libreng Lovestruck, Sakit Edition. Sakit. And Lovestruck, Sakit No More. Okay, I'll give 5. 2 to makukuha ninyo ha. 5 pipiliin ko na makakasagot ng maayos, ng maganda at I would say may appeal sa masa. Ano yung tanong? Pwede nyo kayong sumagot habang ako nagdi-discuss para malike na rin ng mga tao. Okay. Yan. Kung bimitaw na siya sa relasyon, bibitaw ka na rin ba? Yan ang tanong. Ulitin ko yan. Well, assumption, may karelasyon kayo. Okay? Romantic ha, hindi ko anumang relasyon. Hindi relasyon sa aso o sa pusa o ano pa man. O ano. I mean, romantic relationship. Kung ang partner mo, bumitaw na sa relasyon, bibitaw ka rin ba? Okay, bigyan natin ng context. Of course, we do not endorse divorce. Ang context dito, hindi pa kayo mag-asawa. Okay? Ayun ang context ha. Malinaw ba mga kapatid? Okay? Ang tanong, pakisagot dito. At I hope we could receive good responses. Kung bumitaw na siya sa relasyon, bibitaw ka na rin ba? Yan ang ating tanong. Okay, let's proceed. One statement from the famous singer of Beatles. Sabi niya, one thing you cannot hide is when you're crippled inside. Totoo ito kasi maraming mga tao hindi talaga makamove on at hindi nila maitatagong kasakitan nila sa kalooban. Kahit anong tago mo na hindi ka nasasaktan, lumalabas sa expression yan. Merong, I would say, mga physiological manifestations. Minsan, iyak ka ng iyak. Minsan, talagang mahirap na itago na hindi ka nagluluksa. Okay? And sisimulan ko kayo dyan. If you are undergoing emotional turmoil right now, it's okay to manifest those sadness. Okay? Pero ito rin ang problema kapag may hiwalayan. Sabi na, damay-damay na to. Nabubuo yung konsepto na hindi naniniwala ang tao na maraming relasyon pa magtatagal. Walang forever. Yan ang sigaw ng mga tao no? Sabi nila, sino na lang ang loyal? Ang loyal na lang yung aso. Si Summer daw, no? Well, joke yun na sinabi ni Daniel Padilla. Pero tandaan ninyo, bagaman lahat tayo ay nasasaktan, hindi ibig sabihin na kung may naghiwalay, wala nang magtatagal. Okay? Classic breakup lines. Ito na, sa mga nakabasa sa Sakit Edition, ito yung ilan sa mga breakup lines. Number 1, it's not you. It's me. Usually nagsasabi nito mga lalaki, no? Maraming dahilan ba't sinasabi ito. Perhaps to rationalize. Kasi masakit sa lalaki, perhaps subconsciously, na siya nanligaw tapos siya ang bibitaw. So para daw hindi masakit, it's not you, it's me. No? Ito pa, I need space. Ba naging bed spacer? Okay? Well, may mga bagay na minsan hindi mo sinasabing diretsuhan. Sinasabi mo na lang, cool off muna tayo. Isa pa, hindi pa ako handa sa relasyon. Alam niyo, masakit itong marinig, lalo na ng mga kababaihan. Bakit? Kasi kung hindi ka pa handa sa relasyon, ba't mo ako niligawan? Right? Okay, ang aking pinupunto dito, ilan lang ito sa mga naririnig natin, no? Mga famous breakup lines. Ano pa?
mahal ko pa rin siya. Wow. Ang masakit dito, nakipagrelasyon sa'yo, tapos hindi pa pala nakaka-move on sa ex niya. Ang problema dito, isa pa, naging panakip butas ka lang pala. Okay? Masakit yan. Isa pa, may kailangan pa akong ayusin sa sarili ko. Yan. Naririnig nyo ba yan? O naranasan nyo ba yan? Ang sabi naman ng ibang iniiwan, bakit hindi natin pwedeng ayusin bang sabay yan? Diba? Well, kailangan makakasagot, no, kung talagang may aayusin siya o gusto niya talagang umalis. Next, hindi ko na kayang ituloy ito, nakakapagod ka ng mahalin. Well, usually nanggagaling ito sa mga babae na paulit-ulit nagpapatawad, lagi sinasaktan, pero hindi inaalagaan o hindi natututo, hindi nagsisisi yung lalaking laging nagkakasala. No, ako naniniwala, ewan ko lang, no, kung merong mag-a-agree dito, ang mga kababaihan, matiisin. Napapagod ang mga babae kapag ang isang lalaki paulit-ulit ang ginagawang kalokohan ng walang remorse o pagsisisi. No? Ang babae, hindi basta-basta bumibitaw. Based on studies and anecdotal experiences ng aking mga counseling. Okay? So usually naririnig natin yan sa mga kababaihan. Ano pa? Ayan. You are too good for me. You don't deserve me. Wow. Parang may assessment, no? Parang, I don't deserve you. Pero alam nyo, ang magsasabi nito dapat, hindi yung tao na nagsabi nito, kundi yung pinagsasabihan. Di ba? Kasi pag sinabi ko sa'yo, you don't deserve me, pwede ko isagot sa'yo, ba't mo nasabing, I don't deserve you? Di ba? Dapat ako nagsasabi nun, hindi ikaw. So parang ang dating, di ko alam kung rationalization din o kaya mababa lang ang tingin sa sarili. Okay? Ano pa? Marami ito. You're better off without me. Wow. Mas mabuting mabuhay ka na lang hindi mo ko kasama. Alam mo ang problema dito sa statement na ito? Ang dami sa atin, pilit nating nire-resolve yung mga problema na nag-iisa. When in fact, yung ating karelasyon, pwede nating makatulong. Katulad ng sinabi natin kanina, no? Yung may kailangan pang ayusin sa sarili, pwede naman kayo magsabay mag-ayos niyan. Isa pa, mapalad ang lalaking babaeng nagmamahal o magmamahal sa iyo. O, pinagkakatiwala ka na, kapatid. Well, di natin alam saan nanggagaling ang mga statements na yan, pero isa katotohanan din ang kailangan nating palutangin dito. Ang magdidikta dito, hindi yung nagsabi niyan, kundi yung pinagsasabihan. Okay? Minsan, rationalization na lang talaga. Kasi gusto na talagang humiwalay. Isa pa, kapalaran na ang magsasabi kung tayo talaga para sa isa't isa. Alam nyo, ano to, debate ito, no? Theological and then practical. Sinagot ko na ito nung sa Siya-na-ba, book, nakabasa na kayo ng Labstract Siya-na-ba kulay gray. Meron ba talagang the one o isang taong hinanda ni Lord para sa iyo? Yung nag-iisa lang. Ang sagot ko doon, negative. Walang isang taong fit para sa iyo. Bakit? Maraming options eh. Ang titignan mo yung qualities na gusto mo. Itong statement na ito, kapalaran na magsasabi, honestly, may pagka-fatalist ito, no? Kumbaga parang wala kang choice, wala kang control sa sitwasyon. Okay? Okay. Konting komentary lang, sinasabi ko, pero ito yung naririnig ninyo. At ito matindi. Walang sinabi. Meron ba nakaranas dito yung naghiwalay kayo, hindi man lang kayo nag-usap? Walang maayos na closure o nihay-niho, text man lang o wala, nawala na lang siya parang bula. 'Di ba? Ultra ghosting ang ginawa sa inyo. Masakit din 'yon. Lalo na sa mga kababaihan, matanong ang mga kababaihan eh. May mga tanong na bakit, anong dahilan, hangga't hindi nila nase-settle yung sagot sa tanong na 'yon, mahirap silang makamove forward. No? Nag-agree ba kayo doon, mga kababaihan? May mga tanong minsan kailangan sagutin para makamove forward. Pero ito rin gusto kong sabihin. Sa mga kalalakihan, sometimes, silence is already the statement. Yung pagiging tahimik ng lalaki, statement na yon. As I said, subconsciously, minsan, pinagtatakpan yung bruised ego. Kasi siya nanligaw, di ba? Siya nag-effort, tapos siya rin ang hihiwalay. So parang ang dating, pinaibig kita, yung iba, well, yung mga loko-loko, nilandi kita, tapos biglang iiwan ka.
iiwanan mo yung taong pinaibig mo tapos bibitawan mo sa ere. Kaya sabi ng kanta, no? Hindi natin babangkin dito. Nakaka-PI daw yung ganun. Okay? Ewan ko lang, kinakanta nyo pa sa church yan. Wala pa akong parody naririnig niyan. No? Kasi hirap gawa ng parody, Christian parody niyan kasi may mura. Yung iniwan ka sa ere, talaga naman, no? I mean, let's be honest about this. Nakakasakit ng damdamin. Okay? So may mga sumasagot na sa ating sa ating tanong. Basahin lang natin na kung gusto niyo yung sagot dun sa tanong natin, kung bumitaw na siya, bibitaw ka rin ba? Paki-like po. Isa sa magiging indicator ko yon kung sino mananalo. Mamimili ako ng 5. Pero kung walang 5 nanalo, wala tayong magagawa. Okay. May unang sumagot, Ivan. Sabi niya, ito saan ba? Ivan pala. Mali yung napindot ko. Bibitaw po ako kapag ibinigay na ng nanay niya yung 5 million na pinangako sa akin pag hiniwalayan ko siya. Wow, may hugot. Totoo ba yan, Kuya Ivan? May 5 million. Isa pa. Nilrak, sabi niya, for me po, if that relationship is not worth fighting and keeping for, let go na po. After all, recovery will have its own way for you or to you. Okay? If you like that statement, like. Ate Eileen, sabi niya naman, kung mahal mo siya, mas mabuti bitawan kaysa makita siyang di masaya at pinipilit mo na lang yung sarili mo sa kanya. Masakit man, pero mas masakit kung mag-antay pa sa ganung relationship. O magstay. Mag-antay ba? O magstay sa ganung relationship. Okay, if you like the statement, paki-like, no? Pipili tayo ng 5 at the end of this live podcast. Sabi ni Kuya Mac, bibitawan ko na po, lalo na kapag nakakapaso na ang relasyon. Yung bang di na healthy ang relationship at di na nagmamature ang bawat isa, baka makatulong pag naghiwalay na lang. At binitawan mo na at nagpaubaya ka na lang. Okay, mga kapatid, ang tanong natin kanina, bibitawan mo ba kapag bumitaw na siya sa'yo? Okay, yun ang ating sasagutin. Ang context po, hindi pa kayo kasal nagjowa pa lang kayo. Alright. Tuloy tayo. So, yan ang ating mga classic breakup lines. Some principles about breaking up. Just to give you an idea, in my counseling sa mga singles, sa mga, nagjowa pero naghiwalay din, ito ang ilan sa mga napansin ko. Several principles na kailangan nyo maintindihan. Number 1, breaking up is predictable and preventable. Sa live ko, lagi nyo naririnig sa akin to. Pag sabing predictable, malalaman nyo kung maghihiwalay na. There's this famous psychologist sa Amerika, si John Gottman. Alam nyo, ang kanyang claim, sa kanyang laboratory, controlled environment yun Pag nag-usap ang dalawang magjowa o mag-asawa na ito, malalaman niya in 5 to 10 minutes kung papunta na ng divorce. Sa sinasabi lang nila sa isa't isa. Bakit? Kasi nakita niya na yung mga senyales, may pattern. At sasabihin ko sa inyo, yung pattern mamaya, yung usually sequence ng paghihiwalay. And then, it's also preventable. Hindi kung nagkakaproblema kayo, hindi na po pwedeng ma-resolve. Mga kapatid, pumapasok tayo sa relasyon para maayos ang buhay ng bawat isa. Kaya mag-e-effort kayo. Yung conscious loving, napakahalaga niyan. Didesisyonan ninyo araw-araw na mahalin ang isa't isa. Ika nga ng isang movie. Okay? So, ano yung sequence ng paghihiwalay? Okay, I usually teach this aking Sakit No More Edition na book, seminar. Okay, why relationships fail? Ito, sinabi ko na rin to sa Sanaba. Number 1, ito na naman 4 na yan Dito na maglalaro yan. Number 1, mali purpose mo. Naghiwalay kayo kasi from the very start, mali ang purpose mo. Hindi para mahalin siya, kundi minsan pressure ka lang. Hindi mo maitututo yung pagmamahal kasi bakit mali ang dahilan. Wrong person. Wrong period and wrong perspective. Okay? Pag sabi wrong period, not in season. Lalo na, ito sinasabi ko, komentary ko na ito. Alam niyo siguro yung Katniel. Simula pagkabata, siguro 13, magkakilala na sila. Hanggang sa ilang taon sila ngayon. After 11 years, so 24 sila ngayon. Alam niyo, may period ng buhay natin na we're so engrossed by our feelings. Pero dahil nga yung utak natin hindi pa develop yung prefrontal cortex minsan, makabataan, madalas, mataas ang limbic system activity, yung emotion center, feeling center ng brain natin. Kaya hindi natin makontrol minsan yung ating emosyon natin, masaya lang tayo, pero kapag na-develop na yung prefrontal cortex, nandito yan yung parte ng utak natin,
makakapag-isip na kayo na hindi lang base sa emosyon. So, ang basa ko, basically, to some extent, totoo yun. Kapag matagal na kayong magkakilala, over familiarization, tapos natali kayo sa isa't isa, hindi nyo man ma-meet yung iba, tapos pagdating ng edad yung 24, kayo ay may na-meet na iba. So, it's a new environment for you. Then nakakapag-assess ka na, ito bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Maraming factors yan. Kaya sinasabi natin sa mga seminar natin, huwag kayo makikipagrelasyon nang hindi kayo handang magjowa. Kasi eventually, dalawa lang naman ang puntahan yan eh. Either hiwalayan o kasalan. Mga teenager na naririnig dito at sa mga youth leaders, mapapansin nyo to sa mga kabataan, no? Mabilis silang ma-in love. Well, lalo na kung may problema yan sa emosyon, sa pamilya. Pero pag hindi sa tamang panahon, hindi pa sila handang makipagrelasyon for the long term, magbibilang ng panahon ng taon yan, magkakasawaan talaga sila. Kasi because of over-familiarization. At ito lang gusto kong maintindihan ng bawat isa, wag na tayong magpatumpik-tumpik dito. Once na nagtatagal ang relasyon, physical intimacy is inevitable. At kapag nagkasawaan, kasi nakuha na yung dapat makuha, na dapat kasal kinukuha yung katawan ng bawat isa, wala tayong magagawa dyan. Sila rin magdedesisyon kung mag-i-enjoy pa sila sa isa't isa. Pero based on studies, yun ang nangyayari. Kasi bata pa lang, pumasok na sa relasyon, nung nabago ang utak, na-develop ang utak, doon na-realize marami akong mga bagay na gusto ko pang gawin. Kaya ibang-iba kayo mga kapatid, no? 17 years old kayo and 28 years old kayo, 10 years gap. Baka pagtatawanan nyo lahat ng ginagawa nyo teenager kayo. Kaya dahan-dahan, kaya ang Love Struck Movement, isang advokasya, delay nyo dating. Hindi sa ayaw namin kayo makipag-date, no? Parte ng ating buhay yan. Pero itong gusto kong ma-emphasize, no? Sa kultura na kinasasadlakan ng marami ngayon, na babad sa recreational dating, random dating, kung sino-sino na lang. Iba na nga ang kanilang term ngayon, no? Hindi na relationship. Situationship. Anong situation pinagsasabi nito mga to? May talking stage pa kung ano-ano. Iba-iba talaga ang ating henerasyon, no? Pero ganun pa rin, doon pa rin babaksak. Recreational dating pa rin siya. At kapag pumasok kayo sa relasyon nang hindi kayo handa papunta sa kasalan yan, malaking posibilidad magkakasawaan kayo. Wala naman direksyon eh. Ano ba to? May plano o for fun lang? Do you have a plan or just for fun? Yun ang tanong. Tanungin nyo sarili nyo. Yung pakitaas ng kami ng mga may jowa dito. Pwede mataas ka kami dyan. Tanungin yung jowa nyo kailan kayo pakakasalan, lalo na kay mga babae. Pag yan hindi nakasagot ng diretso na ito, gusto ko tayong pakasalan. Nako. Hindi naman sa kayo sinasabi kong humiwalay na. Mag-isip-isip kayo mga kababaihan. Ang isang lalaking walang plan, he may be doing it just for fun. You can quote me on that if you want. Ganun talaga eh. Pag walang plano, walang direksyon, delikado. At usually, ang kawawa dito mga kababaihan. Kasi yung lalaki, pwedeng manligaw kahit kanino after mag-break up. Ang babae, di ba, culturally, kayo naghihintay para kayo ligawan. Papasok tayo sa number 3, wrong person. Yan naman nagkakaroon ng failure sa relationship kasi hindi nyo nakilala yung tao from the very start. Kaya huwag kayo makikipagrelasyon na hindi nyo kilala yung partner nyo. Kilalanin nyo muna through the context of friendship, through the context of the study, walang pretension. Talaga nakikilala mo, hindi best foot forward lagi pinapakita sa inyo. Kapag kayo naman nasa relasyon, naghihiwalay din. Bakit? Mayroong wrong perspective about the relationship. They just go with the flow, walang plano, and also yung attitude, lack of time and nurturing. Tandaan nyo ito ang pakikipagrelasyon, may effort yan. Hindi kayo pwede makipagrelasyon na kayo lagi take ng take. Parang ginawa yung fruit stand yung relasyon. Kaya lagi ko sinasabi rin ito sa aking premarital counseling. Relationships, no, are gardens. You tend the garden. You take good care of the garden. Hindi yung fruit stand, yung kuha lang kayo, kain lang kayo ng kain. Naintindihan, mga kapatid? So, shout out sa lahat ng mga narito. Shout out uli sa aking Mrs. Ate G. Ano ko naman dyan? Comment ka naman. Sabihin mo amen. Okay, basa muna tayo ng mga sagot uli. Okay. Yung mga tanong mamaya na pakisagot nyo muna yung tanong natin.
ano ang inyong response pag bumitaw ang inyong karelasyon, bibitaw ka na rin ba? Mamaya ako papasadahan yung mga tanong ninyo, okay? So sa lahat ng mga nagbabasa sa comments thread, paki-like ninyo ang gusto niyo, pipili ako doon. May 5 akong pipiliin na makakatanggap sa mga bagong salta, 2 bibigay ko sa inyo, partner yan. Isang sakit edition. Ito yung ang content nito, ano yung kalimitang mali sa pakikipagrelasyon. And then sakit no more, paano maka-move on mula sa heartbroken status. Okay? Mga bestseller ito mga kapatid, tumatabo pa rin sa takilya at I hope makatulong sa inyo. Alright. So, ito yan. Pag sinabing preventable, ito kasi ang stages niyan. The death of a relationship. Ano nangyayari? Kahit sa anong relasyon nangyayari ito. Number 1, deadma stage. May problema kayo, dinededma nyo. You put things under the rug. Wala lang yan. Okay lang. Yung minsan bastusin ka, wala lang, yan. Nagdilim lang ang paningin. Alam nyo sa relasyon, pag hindi na nire-respeto ang bawat isa, hindi na ginagalang ang oras, minsan may mga pagsisinungaling na, pag hindi nyo pinansin yan, darating sa punto, dadami yan. Okay? At doon yung mapapansin, may problema. Kasi nagsimula kayo sa deadma eh. At susunod na stage, EO stage. Parang nagtatago kayo ng problema na hindi nyo pinapansin. Dumadami. Lagi yung, sabi ko daw, putting things under the rug. Babaho siya. Kasi nga, hindi nyo inaayos, hindi nyo tinatapon yung basura. Kaya, dadami siya, may problema tayo, doon yung papapansin, may problema na tayo. Alam nyo, hindi lang kayo nagka-problema during that time, matagal na kayo may problema. Kaso dinay-deny ninyo o kaya hindi nyo pinapansin, dinidismiss ninyo. At itong problema dito, pag malaki na siya, pipilitin nyo siyang ayusin. Ang problema, sa sobrang laki niya, nahihirapan na kayong ayusin siya. Anong next stage? We call it the agony stage. Ang hirap ng ayusin to. So anong lesson sa stage pa lang na ito, 3 na ito? Pag may problema, huwag nyong idededma. I-deal nyo agad. For example, nag-usap kayo, may date kayo. O ito date natin, di ba? Sinabi natin sa sarili natin, every Monday, magde-date tayo. Okay? Hindi ginawa. Hindi pinag-usapan. Paulit-ulit. Yun na. Hanggang sa dumating sa punto, marami na sa mga problema, hindi nyo na maayos. So pag nasa agony stage na kayo, pilit ninyong aayusin, pero ang problema, yung emosyon ninyo shattered. Meron ng mga bagay na hindi nyo matanggap, minsan, hindi nga humingi ng tawad. So, nasa agony stage na kayo, hanggang sa dumating sa punto, yung tear-up stage na. Ang gulo-gulo na, mas maganda siguro maghiwalay na tayo. At ang pinakuli, you know that, hiwalayan na. I call it the heavy heart stage. It's hard to move on. Mga kapatid, ang problema natin sa pakikipagrelasyon, we consider relationships as trivial. We minimize the effects of our relationships. Ang akala natin, disposable lahat ng relasyon. Mga kapatid, ang gusto ko sabihin ay ito. Huwag niyong dededmahin ang mga issue ninyo, pag-usapan niyo agad. Hindi lang ito sa mga magjowa, kahit sa mag-asawa. Dahil pag hindi niyo pinansin, lalaki siya. At pag malaki na siya, hindi niyo na siya maayos minsan. Napapagod na kayo. May narinig ko kanina, nabasa kanina, na minsan mas maganda maghiwalay na kayo. Another principle. Yung una, di ba? Predictable and preventable. Predictable and preventable. Breaking up is sometimes inevitable and necessary. Masakit itong pakinggan, pero sa konteksto na magjowa, boyfriend-girlfriend lang sinasabi ko ha, ma-apply nyo rin to pag mag-asawa na, yung legal separation. Mas maganda at mainam minsan maghiwalay na muna kayo. Bakit? Kasi hindi na healthy para sa inyong magsama kayo. Kasi nagbago kayo. Again ha, sa relasyon, you can grow together or you can grow apart. Yun ang masama. Kapag nag-grow apart kayo, ibig sabihin, maraming panahon sa ibang environment kayo nag-grow, hindi sabay. Take a pause. Intindihin ito siya sabi ko. Kaya nag-grow apart ang mag-jowa, mag-asawa man, kasi magkaiba sila ng environment, hindi sila madalas magsama. So, they are being rooted in different places, doon sila nag-grow. At pag nagkita sila, magkaiba na sila. Kaya napakahalaga ng oneness, unity sa pakikipagrelasyon. Nagsisimula yan sa physical oneness.
Sa mag-asawa, sexual intimacy. Sa magjowa, dapat nakikita lagi kayo. Alam niyo, hindi ako believer ng online relationships na long term, no. Kailangan may deadline yun hanggang kailan kayo mag-online kasi you have to be together physically. Okay? Sa psychology, we call it positive resonance. Kasi nakikita mo, nararamdaman mo yung expression ng kausap mo. Hindi makakapture yan ng online, I tell you. Kaya nung nauso, di ba, yung online service, yung gusto ng mga tao sa church, in church nila, sa bahay na lang, no. You cannot grow online. You have to meet, interact with real people. Okay? Ano siya sabi ko dito? May mga kaso na kailangan nyo maghiwalay kasi hindi na healthy para sa inyo. Magkakaskasan kayo ng puso, magsasakmalan kayo, hindi makakabuti sa inyo. I know a lot of cases, kahit yung mga Christians na mag-asawa, they decided to stay apart, magkaiba ng bahay. Pero of course, I do not endorse divorce or anything else. Sabi ko lang, may legal separation naman the separation of the bed and the table. Hindi ko pwede kasal sa iba. Maghiwalay lang kayo. Kasi bakit? Hindi na healthy. Minsan may kinounsel ako, dalawang magjowa, no? Mag-asawa ito. 45 minutes na ako nakaganyan. Online pa kasi ito Away sila na away sa harap ng kanilang mga anak. Wala akong magawa. Bakit? Kailangan ko marinig yung kanilang sinasabi. Ang isang nag-rekomendasyon ko, at sinunod naman nila, you have to part ways muna. Sa iba ko muna tumira yung babae, pero alagaan mo yung anak mo from time to time. Kasi bakit? Pag nagsasama sila, hindi na healthy. To some extent, no? Pwede na silang magsuntukan. So ano siya sabi ko? Breaking up is sometimes, again, the operative word, no? Sometimes, hindi all the time, inevitable and necessary. Kailangan siya. Okay? But ito rin gusto natin sabihin, it is never easy. Healing from breakup is never easy. Sa lahat ng naririto, alam nyo po, sa tagal ng magkarelasyon kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na madaling makamove on, maliligo lang kayo, kakain lang kayo sa McDo, kain kayo ng comfort food niyo and that's it. No. You're lying to yourself. Tayo ay tao. Take a look at this picture. No? Katulad itong lalaki na ito. May bahagi ng kanyang pagkatao na nawala nung iniwan siya ng babae. It can also be applied sa mga babae, lalo na yung mga babae that's so attuned to their emotions and their thoughts. Alam nyo, ang nakakasakit sa paghihiwalay ay yung healing from memories. Bahagi ng pag-heal ninyo, mga kapatid, ay ito. You have to be healed from the memories na masasakit na patuloy na umaalipin sa inyo. At ito pa, kung may nangyari na sa inyo, physically, meron ng spiritual union doon. Yun ang babantayan nyo. Lalo na kayong mga singles na may mga jowa, mahirap mag-move on ng mga kababaihan na meron ng physical intimacy nangyari tapos maghihiwalay kayo. Kasi binigay nyo na yung pagkatao nyo Sa mga kababaihan, mahalaga sa kanila yung bonding. Okay? Our bodies produce what we call the bonding hormone, oxytocin. Based on studies ito, ang mga lalaki kapag nakikipag-sex, pag hindi nila mahal ang tao, hindi sila nagpo-produce masyado ng oxytocin. Kasi lust lang siya. Pero babae, kapag binigay na ang katawan ninyo sa isang lalaki, doon na nabubuo ang bonding hormone. At ano man ang mangyari dyan, magtuloy man kayo o hindi sa relasyon, lalo na kapag hindi natuloy, attached kayo doon sa lalaki. Our strongest emotional expressions are tied to our closest relationships. Dito tayo papasok. Bakit mahirap mag-move on? Kasi matindi ang emotional bonding. Okay? I hope you're understanding this, mga kapatid, Kaya ka nagsasabi na madali mag-move on. Siguro madali mag-move on yung isang tao kung talagang hindi niya minahal yung isang tao na nagkahiwalay sila. Madali. Pineki niya Pero sa tunay na nagmahal, hindi mo masasabi yan. Kaya ito ang sakit ng marami. Honestly, 1980 sumikat itong term nito, codependency. No? One of the famous writers would be Melody Beatty, no? Na sinulat niya about codependency. Ano yung codependency? Yung emosyon mo attached at parang connected doon sa tao.
na dumating ka sa punto, ano man ang emosyon niya, affected ka. At ano man yung gusto mong mangyari, you want to control that person. So, it happens, no? So, anong mga signs? Just to give you an idea, ba't nahihirapan makamove ng iba? May mga signs of codependence. Number 1, you cannot sustain yourself without your partner. Yung parang nasanay ka, lagi na nandyan siya. Nasanay ka na parang umaasa ka sa kanya. Pag umaga, may ka-text ka, di ba? After that, nawala. Isa ito sa i-deal, yung dependency. At yung feeling na parang kulang ka kapag wala yung partner mo. Number 2, yung fear of abandonment. Maraming mga tao, kaya hindi makamove on, hindi nila matanggap, mag-iisa na lang sila. I know a person, nahirapan siyang hindi makipagrelasyon. After niyang makipag-break sa isang tao, nilipat naman siya sa panibagong relasyon. Okay? Kasi hindi niya kaya yung damdamin na nag-iisa na lang siya. Ito yung mga relationship addicts kung tawagin. Okay? At ito pa, exclusivity. If you have this sign of codependency, you always have this tendency na kapag nakipagrelasyon ka sa isang tao, gusto mong suluhin ang mundo niya. Your world also revolves around that person. Kaya yung iba, di ba, wala na mga kilalang friends na iba kasi sila na laging magkasama. Alam nyo, ang relasyon ituring ninyo na isang form of freedom. No? Hindi kine-cage kayo. Kapag kayo nasa maayos and healthy relationship, hindi kayo pagpipigilan ng partner niyo na maki-join din at makipag-mingle sa iba. Okay? Of course, may lang boundaries and limits yan. Pero yung mag-bonding kayo ng mga friends ninyo, same-sex friends, dapat open siya doon. Okay? Dito pa, irrational jealousy. Isang sign na codependent ka, nakakairita yung pagsiselos mo. Kahit yung security guard, pinagseselosan. Kahit yung mga kausap na nagtatanong lang sa partner, no? Kasi bakit? Napaka-possessive na mga codependent. Irritated if the partner gets close to other people. Check nyo ha, kapag meron kayong mga signs nito, i-deal nyo dapat yan. Immediately. Ito pa, extreme moods. Pag sabing extreme moods, ito yan. Kapag kayo nasa codependent relationship, as I said, no, definition natin, dependent ang emosyon ninyo sa emosyon ng codependent partner ninyo. Yung partner ko sa kayo codependent. So pag siya masaya, masaya ka, euphoria. Pag siya malungkot, nalulungkot ka rin. Kumbaga, you do not have an emotion of your own. It happens. You know, the term codependency, una itong ginamit sa mga anak at mga kamag-anak ng mga alcoholics. Okay? The studies ng Alcoholics Anonymous way back 1950s, 60s, napansin nila na yung mismong mga kamag-anak, yung mga children of alcoholics, nagkakaroon ng ganitong pattern ng emosyon. Okay? Ano pa? Martyrdom. Ayan, mga martyr. Okay lang ako saktan. Huwag mo lang ako iiwan. Meron na bang mga dito? Nakaranas niyan? O nanggaling kayo dyan? Yung parang lahat ibibigay ninyo. Pati pato, panabla, bank account. Basta mapasaya kita, okay lang. Magkautang-utang ako. Lahat ng credits ko sa SPay Later, Lazada Pay Later, ibibigay ko sa'yo. Okay, mga nato lang. Pati home credit, ipapautang kita. Huwag ka lang mawala sa akin. Wala na siyang buhay sa sarili niya. Hindi na healthy. Tandaan nyo, ang healthy relationship, you must also have to love yourself. Okay? Pwede ba tayong makarinig dyan ng type 1? para ako nasa Zoom meeting, no? Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Type 1 nga. Kung naririnig nyo ako. Honestly, this is real talks, kaya may konting seminar discussion tayo, ha? Salamat, Kuya Zeus. Silang pala yung nakakarinig sa akin. Okay. Mamaya ko na sasagutin yung yung ibang mga tanong, ha? Salamat Ati Leia, Jed, yan. Salamat, buti kausap pa ako. 64 kayo ngayon kausap ko. Okay. Yan, thank you. Thank you sa mga nag-type ng 1. Okay, mamaya ko sasagutin to. Is that statement that time heals wound? Biblical po ba, Pastor? May natin sagutin yan. Okay? Kasi mahaba-haba pa yung lesson natin ngayon. Nagsimula ako ng maaga kasi supposed to be 9 p.m. to eh. Nagsimula ako 8:30 kasi I feel kailangan ko discuss thoroughly. So again, kung makakatulong ito sa inyong mga kaibigan na makamove on, so be it, share nyo po ito. Ito pa, obsession.
ang mga codependent obsessed sa kanilang partner. Ang buhay nila nakatutok sa partner nila, halos wala nang magawa. Although minsan nagtatrabaho naman sila, no? Functioning naman sila. Pero alam mo na yung buhay nila, kung hindi sila nagtatrabaho, sa partner lang nila. Wala silang social life. Usually nangyayari ito, again, sa mga hindi pa kaya mag-manage ng emosyon, mga kabataan. Di ba mapapansin nyo pag sa high school, dati may friends, kasama ng mga friends, yung nagka-jowa, hindi na sumama sa friends. Obsessed eh. Ito pa, excessive physical contact, hindi ko na kailangan sabihin yan mga kapatid, ha? Hindi na kailangan i-memorize yan. Bahagi kasi ng codependency, again ha, yung notion na ibibigay kong lahat para hindi ako iwan. Kaya kahit katawan, pwede ibigay. Madaling ibigay. Okay? Ano pa? Okay, last two. Meron ba? Number 3, financial over-involvement. Sinabi ko na yan. At ito, pinakahuli. The partner becomes the center of happiness. Lahat ng priorities dapat naka-align sa gusto ng partner, sa ginagawa ng partner. Okay? So, why do I have to discuss this codependency issue? Isa yan sa dahilan kung bakit nahihirapan ng iba after the relationship ay nagtapos. So, you have to deal with it. If you need to have a counselor na tumulungan kayo, iproseso nararamdaman ninyo, gawin ninyo. Okay? Sa Shalom Counseling Service, honestly, sa lahat ng mga hindi kaya ng professional service na mahal talaga kasi talaga. We have our professional rate, pero you can tell us if this is the only amount you can extend every session. Open naman kami doon. Mahalaga sa amin, this is our ministry, matulungan kayo maproseso. Kasi lahat ng counselors sa Shalom Counseling ay skilled at maaari makatulong through psychotherapy sessions ninyo. Okay? So, di lang ako kasama doon. Lahat ng speakers na binigyan ko kanina sa aming counseling leadership conference ay pwedeng ma-assign para kayo matulungan. And we also have some na mga friends na pwedeng makatulungan kayo. Okay? Just PM us. Shalom Counseling Service. Mahirap kasi talaga makamove on. As I said, mahirap makamove on. Okay, sagutin natin yung tanong ulit. Just to remind everyone, sa mga bagong salta, kung bumitaw na siya sa relasyon, bibitaw ka na rin ba? Okay, anong sinabi ko? Bakit? Kung pinasasagutan sa inyo yan, kasi pipili ako ng 5, bibigyan ko ng 2 libro. Sakit No More, Sakit Edition, and Sakit No More. Pa-Christmas ko na sa inyo to mga kapatid. Okay? At i-deliver ito sa inyo. Pag napili ko kayo, ipipm nyo yung inyong address at cell number. Next week, papadala ko po sa inyo. Bago magpasko, mababasa nyo na to. Kahit nasan pa kayo, wag lang international. Pilipinas lang. Baka sorry, pasensya na, hindi ko nabanggit. Hanggang Pilipinas lang po delivery. Wag naman sa Qatar o kaya sa Japan. Masyado nang mahal. Mas mahal pa yung delivery kaysa sa libro. Okay. Alright? So, pakisagot po niyan tanong na yan. Okay, ano yung mga steps? Honestly, I'm just giving you ideas on how to move on. And I always have this framework. Tinuturo namin ito in full detail sa aming seminar sa Sakit No More. The first one, okay, paano mag-heal from this? Number 1, grieve. Ano yung Tagalog ng grieve? Magluksa. Isang prinsipyo, we are taught how to acquire things, not what to do when we lose them. This is really true. Tinuruan tayo ng mundo na magkamal, kumuha, mag-attain ng mga maraming bagay, pero pag nawala sila, hindi tayo hinahanda sa pagkawala. Kaya hirap ng iba mag-grieve. Hirap magluksa. Ano ba ako mabubuhay pa? Okay? Kaya may sumikat, di ba, ang framework, yung kay Kubler-Ross, yung Dabda. Okay, just to give you an idea, yung libro ni Elizabeth Kubler-Ross na On Death and Dying, classic yun, 1968, if I'm not mistaken. Ang kanyang pinausap doon, yung mga mamamatay na. No, mga nasa deathbed. At ano yung mga reaksyon ng mga kamag-anak at nung mamamatay na. At according to her, yung sa kanya na tagpuan, ito yung mga bagay na nangyayari. Pero you have to understand that, take note of the following: denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Hindi siya linear. Again, I would like to repeat that. Hindi siya linear, no, kapag after mo mag-deny, magiging angry ka, no, tapos dapat pa-bargaining ka na. No. Ano siya, pwede kang dumating uli, magde-deny ka. Parang may pagka-circle at saka
I would say convoluted, yung complicated ng situation ng grieving. Ginamit niya lang ito para magkaroon tayo ng ideya sa bawat phase, may mga distinct na mga emotions na involved. Okay, to explain this in a simple manner, pag sa amin denial, pag dumating ka sa punto na saktan ka o kaya may nawala sa'yo, nahirapan ka tanggapin. You deny, hindi nangyari to. It cannot happen to me. Tapos darating ka sa punto minsan, magagalit ka sa ibang tao. Bakit nangyari ito sa akin dahil sa inyo? May ganung sense, no? And then, darating sa punto ka, sa sobrang galit mo, para mabago mo yung sitwasyon, you would bargain for something, quid pro quo, something for something. Okay, gagawin kong lahat, bumalik ka lang sa akin. Gagawin kong lahat para maayos lang tayo. Okay? Pero itong problema, dahil wala ka nang magawa, napagod ka, darating ka sa punto madedepress ka. Ito na yung low stage. Magkukulong ka sa kwarto kasi it seems anumang effort mo, hindi mo mabago sitwasyon. Ikaw lang ang nakakaalam, kapatid, kung kailan mo mapupuntahan itong pinakahuling stage, yung acceptance. After mong mapagod, doon mo marirealize, wala talaga akong magagawa. I would just accept this as it is. Okay? So, mga kapatid, itong sequence na ito, hindi to linear, ha? Pero ito rin gusto ko sabihin, why do you have to grieve? Yung grieving kasi ay paraan natin para maintindihan natin yung mga bagay na kailangan nating iproseso. Kaya kailangan, as you grieve, may kausap ka. Hindi mo kaya proseso sarili mo eh. You can just feel the emotions. Pero yung paano ka mag-isip, ano iniisip mo, ba't ka nagkakaroon ng ganong emosyon, kailangan marinig ng iba so that they can mirror your words. Ang counseling ay mahalaga for the counselor to reflect what you are feeling inside, you externalize it. At masasabi sa'yo, kaya ka kasi ganito ka. Ito, pag-iisip mo. So, marirealize mo, may mali nga, no? May mga bagay na pag-iisip na mali, na hindi dapat pinagpapatuloy. Nangyayari yon when you talk to somebody or you do counseling sessions. Kaya I really recommend that you do counseling sessions. Okay? At ito pa, grief recovery is not really recovery. Hindi ka nababalik sa dati mong kondisyon. But it's a form of relearning and adaptation. You would now create the new life that you deserve to have. Hindi ka nababalik sa dati. Mag-create ka na ng new normal. That is the effect of grief recovery. Kaya yung buhay mo dati kasama siya, wala na yun. Hindi mo na kayang balikan yun. At maraming pagkakataon, hindi na dapat binabalikan. Mag-create ka na ng new environment, mag-install ng new emotions sa iyong sarili para magkaroon ka ng new normal sa buhay mo. And that's the new chapter. Yung chapter na previous, closed na yon. Ang ganda ng metaphor no, sa statement ni chapter closed. Kasi may panibagong chapter kasi simulan. That is your new normal. Pero hindi madali yan, as I said. Learn to grieve. Process mo, okay lang umiyak, iyak lang. Makipag-usap. Kayong mga friends na may mga kaibigan na nasasaktan, wag sana kayong makukulitan. Kung paulit-ulit ang kanilang kwento, okay lang yun kasi normal yun. Kailangan kasi nilang mailabas yung emosyon. Just listen. Okay? Yun ang maitutulong nyo sa kanila. Just listen. Alright? Ito pa. Ito, mahirap din ito. Sa pag-recover from emotional disaster, you must receive and release forgiveness. Sabihin mo, Pastor, nasasabi mo yan kasi hindi ka dumaan. Ang totoo niyan, lahat naman tayo nahihirapan magpatawa, di ba? Pero you have to come to this point. Kaya kailangan mo ng tulong ng Panginoon sa bagay na ito. Isang tanong ko sa inyo, how do you handle rejection or the feelings of being unloved? Tanong ko sa inyo yan. Paano nyo ina-handle kapag nagmahal kayo ng tao tapos kayo hindi kayo minahal? Nararamdaman nyo ba yung tanong? Marami sa atin ay sasagot, masakit yan. And it's true. Nobody wants to be rejected. Kapag iniwan ka, it's a form of rejection. Pero you have to understand, that's life. Hindi lahat ng mamahalin mo would stay with you. Kahit minahal mo pa siya ng buong buhay mo. So, ang tanong ngayon,
Titigil ba ang buhay mo dahil hindi ka minahal kahit minahal mo siya? I hope not. And I pray that you would not have that. Okay? And when you forgive, ikaw ang lumalaya. Tandaan nyo, when you do not forgive, tumitigas ang puso natin. And soft things don't break. Never allow anger to harden your heart. Ang isang babantayan nyo when you are moving on, yung magtanim kayo ng galit doon sa tao na nang-iwan sa inyo o nakipag-break sa inyo o ano mang context, no? Bakit? Kasi once in your life, naging bahagi siya ng magagandang memories mo sa buhay, nakatulong sa'yo. Before, di ba, last October, I did my seminar and webinar on church hurts. You do not despise yung church na nakasakit sa iyo na dahilan para umalis ka. Kasi once in your life, nakatulong sila sa spiritual growth mo, aminin mo man yun o hindi. Importante yun, ha? Huwag niyong hayaan na habang nagmo-move on kayo, nawawala yung pagpapatawad. Mahirap ito, pero again, as I said, kailangan nyo ipanalangin sa Panginoon. Because forgiving is forgiving. Okay, you can have a screenshot of this. Gawin nyo to as an exercise. Okay? Para matulungan lang kayo to facilitate yung sinasabi ko. Ang tawag ko dito, forgiveness worksheet. Maraming mga tao, hindi nila alam kung sino papatawarin nila. Dahil subconsciously, ayaw nilang aminin. So, gawin mo ito ngayon. Isulat mo sa papel, a person I need to forgive is. Isulat mo pangalan. The person hurt me because. Sulat mo, diretsuhan. Then, ilagay mo, I need to forgive this person because, and a way that I could reconcile with this person is. So, pag nakasulat siya, na-assess ng utak mo, na-analyze, meron ka na ngayong guide, steps, para maayos siya. It may take time to do, lalo na yung yung number 4 and 3, pero at least may sense ka na. You should never be at the mercy of your emotions. You have to do something. Because forgiveness is a decision. Gawin mo lang exercise ito para at least maayos sa'yo, malinaw sa'yo. And then kapag nasa counseling session, pwede nyo iproseso. Okay? So, grieve, release forgiveness, at ito pa, huwag nyo kalilimutan ha, sa mga nagmo-move on. Affirmations and self-care. Madalas, pag nasasaktan, ito tingin nila sa sarili nila, I'm not myself anymore. Yung tipong nakalimutan nila, sino ba ako? Kasi nga, yung kanilang pagkatao, naka-attach doon sa, nang iwan sa kanila o nawala yung karelasyon nila. O sa karelasyon nila dati. Kaya iba napapabayaan. I'm writing now a book on mental health. May isang interview ako, sabi niya, nang dahil sa aking kondisyon, hindi na ako nakapaligo, nakapag-toothbrush. Well, that's because of the mental health issue. Honestly, wala siya pinagkaiba. Minsan, kapag nagmo-move on, kasi bakit? You're so engrossed by the negative emotions, nagro-ruminate kasi yan di ba? Kapag kayo patuloy na, katulad ng depression, paulit-ulit sa inyong sistema yan. Di mo alam minsan, there's a black cloud hovering over you pag depressed ka. Ganun din minsan kapag kayo nagmo-move forward at paulit-ulit, tatanong kayo, lalo ng mga kababaihan, hindi makakain. Bakit? Ano nangyari? Anong ginawa ko? Ba't ako iniwan? But I hope you understand this principle. Your pain, your hurt should never define your life. Nasaktan ka. Kaya tanggapin ang katotohanan, mga kapatid. Bahagi ng ating buhay sa mundo ay tanggapin yung mga inevitable, mga facts of life, kung tawagin. At bahagi niyan, sinabi ko na, may mga tao tayo mamahalin, naiiwan tayo because people change. Pero it should never define your life. So, ilang self-compassion tips para matulungan mo ang iyong sarili. Pag sabing self-affirmation, alagaan mo sarili mo through your words, yung sinasabi mo. How do you talk to yourself? You also call this self-compassion. No? Number 1, take good care of yourself. Paano ba kayo nag-aalaga ng baby? Treat yourself, take good care of yourself as you would treat a baby or a child. Di ba ang baby kapag umiyak, kakalungin. No? Sa iyo, kapag nagugutom ka, kain ka. Kapag nalulungkot ka, nood ka ng magandang mga panoorin o maglakad-lakad ka. Take good care of yourself. Hindi yun selfishness. Self-care is not selfishness.
It's just that na kailangan mo to ngayon more than ever. Take good care of yourself, okay? Kung di mo kaya, sabihin mo sa iba, patulong ka. And get rid of perfectionism. We all have our weaknesses and flaws. Hindi lahat kaya natin lampasan. Pero kaya nating alagaan ang sarili natin sa pamamagitan ng pagtanggap na kahit may kahinaan tayo, we can still be accepted by people. You know, perfectionism, nakatuntong siya minsan sa pananaw natin sa iba. Na kapag tayo nagkamali, parang hindi na tayo matatanggap. Di ba minsan ito, mapapansin nyo to, napakabait nyo sa maraming tao, napakabait nyo sa mag-anak nyo, mga katrabaho nyo, pero hindi kayo mabait sa sarili nyo. Yun ang problema. Ano sabi ni Lord? Love yourself, love your neighbor as you love yourself. Minsan, deprive natin sarili natin ng love. Loving ourselves is part of the commandment. Tandaan yan. At ito pa, recover the lost aspects of yourself by reflecting on your life before and after the event. So ito na yung reflection. Napakalaga you reflect kung saan ka nagkamali at i-recover mo yung nawala. Kung dati-dati nagjowa kayo, perhaps hindi kayo makapunta sa lugar na ito kasi lagi nakatali yung schedule mo sa schedule niya. Now, kung hindi ka makagalaw, kung hindi ka makapag-travel, saan man, Baguio, Palawan, o saan man sa Pilipinas o sa abroad, now, take good care of yourself. Kung kaya mong mag-travel mag-isa, travel ka mag-isa. Importante yun. Okay? Mahalaga na you recover the lost aspects of yourself na dapat meron ka. Pero nawala kasi may context ang buhay mo nun na hindi mo siya kayang gawin. Okay? Another exercise for you, self-care plan. Yan. To continue my recovery process, I need to be aware of my basic needs. So, ano gagawin nyo? Pakasulat nyo na dyan. Ano kailangan ko physical? Kailangan ko kumain ng gulay. Ano pa? Kailangan ko mag-exercise. Mental. I would read books. I would attend seminars. Emotional. I need to feel that I'm being loved. I need to hang out with my friends. O kasama rin social dyan. And pag sabing emotional boundaries, pag emotional, may boundaries ka rin isa-set. I will not attend to people's needs that would affect my recovery process. Tandaan nyo mga kapatid, you must learn how to say no. Not because you don't want to help, but because you're limited. Okay? I hope you understand that principle. Then spiritual. So, mas lalo yung paigtingin ng relasyon nyo sa Panginoon. Kasi maraming minsan mga nakakalimot sa Diyos kasi nga nababad sa kanilang mga relasyon. At nung nawala yung relasyon, doon na-realize that Jesus is everything. O, siya lang talaga ang makakapagpaayos sa atin. Okay? So, ayan ha. Affirmation and self-care. Matapos na tayo. Last two. Kailangan nyo, when you recover, community and safe people. Mahirap makarecover na nag-iisa. Sinabi ko na to kanina. Kapag ikaw wala nagpo-proseso sa emosyon mo at sa sarili mo, hindi mo siya mapoproseso. Bakit? Unang-una, mahirap. Kausapin mo sarili mo, baka may ibang sumagot dyan. Kaya magkakaroon minsan yung iba, DID, no? Yung dissociative identity disorder. It's part of the abnormality psychologically, no? Kaya importante, you have people to talk to. Kaya sabi sa Ecclesiastes, di ba? But pity the man who falls and has no one to help him up. Kawawa. Alam nyo, isa sa sekreto ng mga, well, if you know yung term na blue zones, I cited this in my next book. Yung blue zones, ito yung mga lugar sa mundo na ang mga tao tumatagal ng at least 100 years old. Marami sa kanila 100 years old. Sa Okinawa sa Japan, marami doon. Then meron din parte sa Latin America. Isang sekreto, ba't nabubuhay sila ng mahaba? Ang lakas ng social support nila. Ang lakas. At may isang pag-aaral din sa Harvard, no? This is a longitudinal study. Pag sabing longitudinal, yung sample mo, sinusundan mo yung buhay nila. If I'm not mistaken, it started in 1940s. Pinag-aralan yung kanilang vital statistics, yung health nila, and then sinundan yung buhay nila, nag-follow-up survey sila mga 1970s hanggang 80s. At ito natagpuan nila. Isang sekreto bakit masaya ang maraming tao at fulfilled at mababa ang tendency magkasakit, mataas ang social support nila. May mga friends sila, meron silang mga kamag-anak na mahal sila. Mga kapatid, kahit hindi kayo nagre-recover emotionally, kahit maayos kayo, kailangan nyo ng friends. Huwag kayong mag-isa. Kasi we were not designed by God to be alone. Yung Trinity nga, di ba? Tatlo sila eh. They work in unison.
James chapter 5, is any of you sick? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. There is healing in confession, mga kapatid. Pag nagsasabi ka ng mga problema, kahit kasalanan, na unburden yung katawan mo, espiritu mo, di ba? Nawawala yung tension sa katawan, yung stress. Kasi naniniwala ako, kapag kayo may mga pagkukulang, may mga kasalanan, yung pakinggan kayo ng iba at matanggap kayo, laking bagay nun. Kaysa maging guilty, magkaroon kayo ng guilty feeling, mga toxic guilt, kung tawagin, ang lakas. Narinig niyo ba ako, mga kapatid? Marami sa churches, lalo na mga kabataan, ito mga issue ng mga kabataan nagsisimula sa ministry, whenever they commit sin, they feel as if they cannot be accepted by God na. Toxic guilt ang tawag doon. Pero pag meron kayong isang leader, isang kapatid na nagsabi, tanggap kita kahit may pagkukulang kami, kahinaan ka, lapit tayo sa Panginoon. Ipadil natin yung kahinaan mo. Sabay tayo. Laking bagay nun. Help people to journey with you. Yan ang konsepto no, ng James chapter 5 principle. Kahit yung pagkakasakit, hindi lang sa physical, perhaps, emotional. Confess. Maging bahagi ka ng community. Andaan ito ha. Pakibasa nito. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. If you were hurt due to a bad relationship, you can be healed in the context of a good one. Sabay nating basahin ha. Kapag kayo nasaktan dahil sa mali, pangit, nakakasakit na relasyon, ang magpapagaling sa inyo ay isang maayos na relasyon. We call it in psychology and counseling, mga corrective emotional experiences. Kaya napakahalaga ng papel ng church, lalo yung mga kabataan, binugbog, na trauma sa loob ng bahay. Sana sa church, hindi nila maranasan yung trauma na yun. Kasi ang church ang magpaparamdam sa kanila, kahit hindi ka tanggap ng mga magulang mo, tanggap ka namin dito. Yung problema minsan, nagiging secondary trauma center ang mga church. I hope hindi nangyayari ito sa atin. Kaya napakahalaga ang isang safe community. So kung ikaw nagre-recover, mga kapatid, sama ka dun sa mga tao tunay na nagmamahal sa'yo at concern sa'yo. Yung kahit nagkukwento ka pa, ulit-ulit tanggap ka. Sana rin kayo rin yun, ha? Kayo rin yun. Yung kahit meron sila mga pagkukulang, we can journey with them. Kaya sabi ni Dr. Bruce Perry ito, relationships are agents of change and the most powerful therapy is human love. You know, sa counseling, hindi mahalaga minsan ang techniques. Hindi yun ang pinakamahalaga eh. Nakakatulong siya. Yung how do we do counseling, ano pinagagawa namin sa counseling. Ang pinakamahalaga, honestly, the real tool sa counseling is the counselor. And yung relasyon niya rin sa kanyang counseling. Sa atin din, the most powerful therapy na magagawa natin para sa iba at makakatulong sa atin kung tayo may kasakitan, human love. Well, human love, perhaps, encapsulate natin sa konsepto na mahal tayo ng Panginoon at pinararamdam natin yan sa iba. Okay? So again, nag-move on kayo, community and safe people. Mahalaga yan. At ang pinakahuli, when you move on, always embrace God's love and purpose. Huwag yung kalilimutan nito, ha? May mga bagay na hindi natin minsan maunawaan ba't nangyayari sa atin. Ang hirap minsan unawain ba't nangyari ito. Wala naman akong ginawang hindi maganda. Parang yung konteksto ng kwento ni Job. If you read the book of Job, you need some guide para maintindihan yung discourse doon. Ang lagi sinasabi ng mga kaibigan ni Job, kaya ka naghihirap kasi ganito ka, makasalanan ka, may ginawa kang kalokohan. Pero di ba sabi ng Bible, Job was a righteous man. Kaya dumating sa punto sa latter part of the book of Job, napatanong si Job, ba't ako nagkakaganito? Alam niyo sagot ng Diyos sa kanya, ni Yahweh? Ano sagot? Palagay ninyo kay Job. I'll take a pause. Ano sinagot ng Panginoon kay Job kung bakit nangyari sa kanya yung pagsubok? Sige, pwede tayong dyan. Ang unang makakuha, bibigyan ko ng prize. Ano ang sagot ng Yahweh kay Job ba't nangyari sa kanya yung pagsubok niya? Ang unang sasagot ng tama, bibigyan ko nito. Kasama natin. Sakit edition and sakit no more. Okay, type, go.
Yung sagot si Kuya Jed, none. Meron pa? Sige, maghintay tayo din pang sagot. Para malaman ko kung sino yung talagang ano. Kung nabasa niyo yung Book of Job, ha? Pwede ba elaborate yan, Kuya Jed? Kasi sumagot ang Diyos dun eh. Not literally hindi siya sumagot. Pero ano yung mensahe? I'm not asking for the ano ha. Kung sumagot nila. I mean, sumagot si Yahweh. Yung meaning ng sagot ng Panginoon ay yung gusto ko makita. Hindi yung none. No, I cannot accept that. Huwag niyo muna isasama yung mga tanong niyo sa ano. Again, tanong ko, ano ang mensahe ng Panginoon kay Job, ni Yahweh kay Job, nung nagtanong siya, ba't nangyayari sa akin ito? Wala. Okay. If you read the book of Job, kaya lang ha, kasi nasa chapter na libro ko yan eh. Ito yung sinabi niya. Sige, sagot lang kayo. Para at least, minsan, we cannot make sense of God's dealings in our lives, mainly because meron tayong preset notion no, kung paano siya sasagot sa atin. At ang problema doon, kapag hindi nagtugma yung sagot natin o gusto nating matanggap na sagot sa Diyos, nagtatampo tayo. Okay? Kaya importante, alam niyo how God would deal with our emotional stress and turmoil kasi hindi po pwede na si Lord ang susunod sa kagustuhan natin. Okay? When you talk of moving on, you embrace God's love and purpose kasi bakit? Ano ko lang ha? Aking monitor. Yan. Ito yung sagot ni Job. Ng Panginoon kay Job. Kasi tanong doon, Lord, bakit ako pa? Diba, ba't ako pa? Number 1, hindi mo po pwedeng pilitin na sagutin ka ni Lord. Call niya yon. You do not arm twist God para sagutin ka. That is sa chapter 35, 1-8. Number 2, may kapayapaan at kapahingahan na nilaan para sa mga nabibigatan. Bagaman nabibigatan ka, meron akong kapayapaan para sa iyo. Ayan. Ginagamit ni Lord ang pagsubok para maunawaan ang mga kamalian ng isang makasalanan. Chapter 36, 1-5. Dapat lang baguhin natin ang pagtingin sa kung paano gumalaw ang Diyos. Tandaan nyo, let God be God and let us be us. Okay? So, ang punto ng Panginoon, simple lang. Ito yung gusto kong ma-emphasize. Chapter 42, verse 3. Surely, sabi ni Job, I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. Kahit ipaliwanag ng Diyos sa kanya yung dahilan, hindi niya maunawaan. In the grand scheme of things, ang Diyos na nakakaalam bakit nangyari sa kanya. And that's really the answer. Okay? Siguro ang pinakamatatanggap po dito, pinakamalapit dito, well, okay, Kuya Jed, mabuti na paliwanag mo. Ikaw nanalo siguro. God does not explain to Job the reason for his suffering, but God shows his greatness, power that is above all things. That's the real answer. Okay, Kuya Jed, kindly PM my page. Tatanggapin ko rin yung sagot ni Ate Rochelle. PM nyo agad yung page. Address and cell number. Bilisan nyo kasi baka makakalimutan ko to. Ang nanalo si Ate Rochelle at si Kuya Jed. Sige. You are the winner. Aside from mamaya, meron tayong Okay, balik tayo. Last na ito. Yung ating discussion about moving on. Embracing God's love and purpose. Although you cannot understand the mind of God, you can always trust His heart. That's the truth. Okay? Yung nakatotohanan ng buhay. Bagaman hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay, naniniwala tayo mabuti pa rin ng Diyos. Nag-break man kayo, nasira man ng relasyon ninyo, kapag anak kayo ng Diyos, hawak kayo ng Diyos sa kanyang mga kamay. And that's really the message. Okay? Because God would never waste your hurt,
everything would always go according to His plan. We cannot change our bad experiences, but we can only change their meaning. When you talk of meaning-making, pwedeng ikapit natin yung mga kahulugan ng nangyayari sa atin base sa sarili nating opinion. At itong mahirap kapag wala kang relasyon sa Diyos. Kasi yung pag-interpret mo sa mga bagay-bagay, ikaw lang yung gumawa nun. Pero kapag babad ka sa salita ng Diyos, maayos ang relasyon mo kay Kristo, alam mo kung bakit nangyayari sa mga bagay-bagay. So, finding meaning, give you some tips. Ito yung exercise. Tanungin nyo sarili nyo, what meaning, if any, have you discovered through this experience? Anong kahulugan nito sa akin? Anong sinasabi nito sa akin? How are you different because of this lost experience? Paano ka binago ng karanasan na ito? Okay? At 3 years from now, what will you be like? Ito kasi, ba't tinatanong ito? Kasi para makita mo rin yung sarili mo na you will never be stuck in that condition. Magbabago ka unless, di ba, kunin ka na ni Lord. What have you discovered about God through this experience? Laging nakakabit yung tanong na yun. Paano ko titignan ng Diyos ngayon ang galaw niya sa buhay ko dahil sa karanasan na ito? Sa isang may relasyon sa Diyos, madali perhaps ito. Pag wala ka relasyon sa Diyos, hindi mo masasagot na mabilisan ito. Okay? And I will end with the following verses. Tandaan niyo ito, ha? Jeremiah chapter 2:13. My people have committed 2 sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Isa sa mga pasakit sa puso ni Yahweh, no, na ginagawa ng mga Israelita, pinakita ni Yahweh yung pagmamahal niya sa bayan ng Israel. Pero pilit na kinukuha ng mga Israelita, no, yung kaligayahan nila sa ibang mga bagay-bagay. Idols, corrupt practices. In this case, symbolic yung cisterns, no, yung balon na sila gumawa na hindi magbibigay sa kanila ng continuous supply of water. Kasi bakit? Ba sila gumawa ng sarili nilang balon? Kasi unang-una, may sarili silang lakad, humiwalay sila sa Diyos. They have forsaken God. Mga kapatid, ito ang aking mensahe before I end. No? Kapag kayo lang gumagawa ng balon ng kaligayahan ninyo, you can only do so much. Kasi hindi si Lord ang gumawa niyan eh. Ano ba yung ministry ni Lord? You can read that in John chapter 4. Diba sabi ni Lord? Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Sino kausap ni Lord dito? Yung adulterous woman. At ilan na pangasawa niya? Pang-4 daw yung kinakasama niya ngayon. Bakit? I believe, no? Sa context na ito, naghahanap yung babae, perhaps, na magmamahal sa kanya. Hindi siya aksidente. Kinausap ni Lord yung babae para patunayan sa kanya, kung naghahanap ko ng pagmamahal sa iba-ibang mga lalaki, we can only do so much. You can only get that much. Pero if you continue to rely on me, ako magpapasaya sa'yo. Kaya sa mga singles dyan, may jowa man kayo, wala. Basta na kay Lord kayo. You can be the best single, no, na maaring maging kayo. Indeed, the water I'll give him, in him a spring of water welling up to eternal life. Tandaan niyo yan. So just to summarize, yung sinabi kong mga points when you want to move forward. Number 1, grieve. R, receive and release forgiveness. A, affirmation and self-care. C, community and save people. E, embrace God's love and purpose. The message is this: may the grace of God sustain you. Kasi naniniwala ako, stuck lang kayo ngayon kasi may mga emotional turmoil. Pero I hope the grace of God would see you through and would always be with you. Okay? Yun yung sagot ko sa tanong. After the love has gone, the grace of God would be with you. Love na ng tao yun eh. Pero the love of God would never abandon you. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig, mga kapatid. Now is the time. May time pa ba tayo? 1 hour and 25 minutes na pala ako. Daanan natin yung mga mga tanong ninyo. Okay. Tingnan ko muna yung mga nasa taas. Simulan natin ito. So, ang tanong, yung binato ko sa inyo, kung bumitaw ba siya, bibitaw ka na rin. Mamaya ko na pipiliin ha. Pero isang indicator na mapipili ko kayo, marami nag-like.
So, ganun ako eh. Kung nagustuhan ng iba, so, dapat tignan ko siya. Consider ko siya. Vince, ask ko lang po, paano po ang magandang gawin pag ang isang babaeng Kristiyano ay may asawang unbeliever? Mayroon talaga description, gahaman at makasarili. Tapos sabihin lang napupunta yung sahod. Ayaw po niya hiwalayan pero isa lang anak nila din ay okay, out of the question mga kapatid yung hiwalayan. Kasal kayo, hindi ka pwede makipaghiwalay. Okay? Yung sinabi ko kanina, may paraan, kunyari may abuse, hindi ka separation. That's the worst thing you could do. Kasi kasal kayo eh. You must honor marriage from the very start. Hindi kumo, di ba? Yung parang nakita mo siya ngayon na nagbagong kanyang ugali, biglang bibitaw ka. Yung problema sa marami ngayon, no? Kapag nagpakasal tapos nag-away, bitaw na, wala na lang. Yung for better or worse, yung paan, parang wala lang sa kanila. So out of the question dito, especially Christian siya, sabi, a believer, no? So ang gagawin basically is this, mag-a-adjust ka ng behavior mo. Magkaiba kasi ang worldview ng mga unbeliever and Christians, lalo na ang Christians may standard tayo. That's the word of God. So ang basehan natin ng tama o mali, salita ng Diyos. So you do not expect unbeliever to behave the way you do, kasi unang-una, iba sila ng perspective at ugali. And also, yung kanta ng spirito, hindi pa regenerated ng banal na spirito. So anong gagawin mo? Respect your in-laws, tapos mag-usap ng mag-asawa, and then tanggapin kung ano man yung kaya nang ibigay. Kasi unang-una, ito nga rin, di ba? This is too late a reminder. Kaya sinasabi ko lagi, huwag mag-aasawa nang hindi mo katulad ng pananampalataya. Kasi yan, di ba, imagine nyo, financial management lang, nagkaka-conflict na. So, that's my short answer sa bagay na yan. Okay? Para marami tayong masagot. Isa pa. May tanong pa ba? Mary Joy, kung pwede kayang bigyan ng chance uli ang lalaki na nagde-delete ng convo with another girl? Kahit sabihin niya na friend niya lang yun? Well, kasi narinig ko siya, tawa ako, no? Kasi mga late na nagsabi sa akin, yan lagi dahilan eh. Friend ko lang siya. Helping a friend po. Helping a friend. Sana yung friend na sumagot na tanong. Alam nyo, yung pagbabalik kasi ng trust, mahirap yun. When you talk of maintaining trust, effort yun. Lalo na yung regaining of trust. So ang tanong, anong ang ginagawa noong sinasabing nakikipag-convo sa ibang babae para patunayan doon sa sinaktan niya, no, na ginagawa niya yon? So ang makakasagot niyan basically yung nag-commit ng kamalian. So ang suggestion ko dito, I hope may mechanismo yung nagde-demand na mabalik yung trust sa kanya, okay? At meron siyang sistema para ma-monitor. Although, well, practicality lang ito, no? Hindi mo magagawa yun per se. May mga pagkakataon minsan that you really have to have faith kung sinabi ng tao na siya'y nagbago na. Maraming pagkakataon, hindi mo kasi mamomonitor yung kanyang ugali, pero may mga manifestations siya. Okay? At ito pa, there is more than meets the eye minsan. Kasi may mga pumapasok sa relasyon, may mga addiction na sila at may mga bad habits na sila bago pa pumasok sa relasyon. Nagmamanifest lang during the relationship. So, ang mangyayari dyan, walang short answer for this. Importante, magkaroon ng heart-to-heart talk yung mag-partner. At patunayan noong nag-commit ng kasalanan na talaga siya ay willing at be transparent and accountable. So for instance, siya mismo magpapakita dun sa babae, hindi kasi dapat dinidemand dito, dapat siya magkusa. Ito ang aking cellphone, ikaw mag-monitor niyan. O kahit kung may software, no, na kung nagchat-chat ako, makikita mo rin. Yung mga ganun. Siya mag-e-effort para patunayan doon sa nasaktan niya na hindi na kita sasaktan. Yun ang sagot ko doon. Okay? Ang haba pala ng tanong. Isa pa. Biyabalikan ko kasi yung mga nasa taas para mauna silang masagot natin. God bless po. Nabasa po lahat na po. Thank you. Kapag nabasa nyo na at feeling nyo ay nakatulong sa inyo, pabasa nyo sa iba tapos bili kayong bago. Okay? Ano pa? Margie din, sabi niya, pain is inevitable. It's what we do with pain that matters. We must remember that the anti-venom is made from the venom itself. Yeah, that's a good analogy. Okay. Wala natang tanong.
Ito, Rolly. Yan, yung sagot niya. Kay Bobby Mason song yan, di ba? God is too good to be mistaken. When you can't trace His hand, trust His heart. Okay, so may tanong pa ba mga kapatid? So kung wala nang tanong, end ko na ito. Pero again, i-announcement natin. Next week, I'll have my bundles, Labstract books. Kung may mga order po, PM na lang po kayo sa page. Doon ko po yung sasabihin yung mga instructions on how to pay. At siguro at least 10 sigurong bundles na pwede nyong pangregalo. Marami-rami yan ngayon kasi umorder ako eh. Okay? Pangregalo, tsaka pang New Year gifts ninyo. And also, yung ating events, I hope makapunta po kayo sa Cainta, pati sa Bulacan. Sa Bulacan, mga kapatid, December 30 ang deadline para sa ticket na may shirt. Yung sa Cainta, tapos na October 30 pa yan eh. So, humabol po kayo sa Bulacan. Kung di kayo makapunta ng Bulacan, pwede lang bumili ng ticket na lang, tulong nyo. Pero ibigay nyo dun sa mga pwedeng pumunta doon. Sasabihin namin na mayroon kami libreng tickets kasi binili ninyo. Pwede kasing ganun eh. If you want to have the shirt. Kasi yung shirt, honestly, 200 pesos na siya. Okay? At ito pa, yung ating event sa February 17. I hope lahat ng dealers na narito, you can attend this at makatulong po sa inyo. Alright? So, I hope nakatulong yung ating munting yung ating munting seminar o webinar para makatulong din sa inyong mga mahal sa buhay. I always tell this, no? Lahat ng ating kasakitan may purpose. Pero do not go through the process of grieving without the Lord. Kasi ang nagpapabigat minsan ng grieving process, yung tayo lang mag-isa. So, ano ba yung with the Lord na sinasabi ko? Una, yung presence niya, omnipresence niya sa buhay natin. Din yung mga taong ginagamit niya. Psychiatry, psychologists, church members, kamag-anak natin, mga friends, ginagamit ni Lord yan. Do not go through the process alone. Okay? At huwag niyo isipin, hindi kayo makaka-move on. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Mag-heal kayo in due time. Kasi tayo naman, ating katawan, may self-healing character yung ating katawan. Ganun din yung ating spirito. Lalo na kapag kasama natin ang Panginoon sa journey na ito. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Tumalo tayo kanina na more than 60. So I hope you will have a good worship service tomorrow. Magkita-kita tayo online. Okay? Kung may tanong kayo, PM this page. Share this, like this. Okay? Comment and then pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan. So hindi ko binubura yung aking mga webinars para makatulong din sa iba. Okay? Pagpalain kita ng Panginoon. God bless about isa.